Kung mahilig din yung mga anak nyo sa lasagna pero mapapakamot na lang kayo sa presyo nito, gumawa ako ng sarili kong version at mas masarap, mas creamy at syempre di hamak na mas mura. Yung una kong ginagawa dito ay tinotoast ko muna yung ating bell pepper. Mas lumalabas kasi ang aromatic flavor nito at mas lumalasa pa at mas malinamnam yung ating sauce. At hanggang fresh pa yung ating ground meat ay ilagay na natin dito yung ating mga pampalasa. Yung exactong measurement nito ay makikita nyo naman sa screen. At kapag naging color white na yung ating meat, ilagay na natin dito yung ating garlic, onion, 2 beef beyonds or beef cubes, ating bell pepper, carrot, at talutuin nito hanggang sa mag-translucent lang yung ating onion. Gusto ko sana tanggalin yung excess oil nito pero walang lumabas na oil. At nalagay ko na rito yung ating tomato paste. Again, kailangan natin ito lutuin for a few minutes para matanggal yung asim nito. At yung aking sekreto para mas maging malinamnam pa yung ating sauce, pinaghalo ko dito yung Italian at Filipino styles spaghetti sauce. Huwag din kalimutan syempre yung ating mga pampalasa. At habang ito ay niluluto ko, hinihinaan ko na yung ating apoy into medium-low heat. At kapag nag-well combine na, low heat na at sinisimmer ko ito for 10 minutes. At mamaya para sa ating layering na ating lasagna ay dinidivide ko na yung ating red sauce. Nagtabi na ako dito ng 4 na piraso. Each cups ay meron itong sukat na 1 1/4 cups. At kung ano man naman yung sobra katulad dito, nilalagay ko yan sa pinaka-base natin mamaya. Makikita nyo naman yan. At para naman sa ating sauce, again yung exactong measurement, nakikita nyo naman yan sa screen. Ito na yung pinaka-the best na nagawa kong white sauce kasi gusto ko talaga yung perfect yung pinaka-texture nito or consistency. Hindi siya masyadong malabnaw at hindi rin siya masyadong malapot. Yung katamtaman lang spreadable para dito sa ating lasagna. At ito guys, kung gusto niyo talagang mas maging malinamnam pa ang inyong white sauce, I highly suggest na gumamit kayo ng evaporated milk, full cream milk. Ito talaga concentrated na evaporated milk na napakasarap at talaga namang ile-level up ang lasa ng inyong lasagna white sauce. Pero kung gusto niyo talaga i-compare yung price na nabibili yung lasagna sa restaurant, di hamak na mas mura naman yung mga bibili nating ingredients. At sa pagluto naman ng ating lasagna pasta, medyo tricky yung pinaka-procedure nito kasi ang ginagawa natin ngayon ay no-bake lasagna. Sa packaging nito, nakalagay kasi 6 minutes, okay na yon. Yes, totoo yun kung i-bake pa natin ito. Pero again, since na ito ay no-bake, ay kailangan na ilutuin natin yung ating pasta lasagna for 10 minutes or hanggang sa talaga maging al dente na ito. At yung ating tray na ginamit dito ay napakita ko na at ito talaga ay saktong-sakto lang sa lahat ng mga ingredients na ginamit natin dito. At dito ay pang third layering na tayo ay makita nyo na saktong-sakto na talaga sa ating tray. Ang ginawa ko dito ay inangat ko lang yung pinakagilid nito at nilagay ko na yung ating pinaka last layering. O diba talaga namang saktong-sakto lang talaga tong tray na to. Ang ideal kasi ng layering talaga ay from 3 to 5 layerings lang. Pero again, depende yan sa inyo kung gusto niyo na mas manipis na lasagna or mas makapal. Pero ito talaga yung layering natin na 4 ay tamang-tama lang. At para naman dito sa ating cheese na ginamit sa pang toppings ay quick melt. Kalahati lang yung ginamit kong malaki na 430 grams. Kalahati lang yun. At i-torch lang ito hanggang sa matusta. O diba, napakaganda ng ating lasagna. Mukha talagang mamahalin pero homemade with loves at talaga namang mas masarap, mas malinamnam pa. At syempre, alam ko naman na hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo. Paki-comment naman kung taga saan kayo para next time ay mabati ko kayo sa ating video. At kung may gusto pa kayo makita dito sa ating page na mga merienda, panghandaan, please do comment kung ano pa yung mga gusto nyong recipe na gusto nyong matutunan dito. At gusto ko rin i-share sa inyo yung ginagawa ko sa lasagna kung may tira. Kung may tira lang naman. Pero ginagawa ko talaga dito ay maramihang luto na katulad nito kahit 3 bata lang yung kakain. Kada hiwa yan or kada square ay nilalagay ko sa separate container. At nilalagay ko yan sa freezer. Kaya naman kapag nagka-crave sila ay nire-reheat ko na lang yan sa microwave or ini-steam na lang. Hanggang sa muli, bye! See you later!